Hello! Kaway-kaway! Magandang hapon! Sa mga taga-subaybay ko po sa aking YouTube channel, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa hapon pong ito, ako po ay masaya na magbabahagi sa inyo ng mga kaunting tips, kaunting kaalaman para sa ating pag-aalaga sa ating manukan. Sa hapon pong ito, yung ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa mga common problems na nagiging problema po sa ating pong mga pagmamanukan. No, yung ating pong pag-uusapan ngayon ay patungkol po sa piste ng manok na dumadapo po tuwing nag-iiba po yung panahon. Kasi po yung pag-aalaga natin ng manok kapag dinadapuan ng piste, ito po yung nagkakaroon tayo ng discouragement para hindi na magpatuloy sa ating pong pag-aalaga ng manok. Yung epekto po nito ay imbis na kumita po tayo, nalulugi po tayo dahil yung patoka ng manok, yung ating pong gasto sa pagbili ng mga lahi na ating pong inaalagaan ay napopurpited po sa ating pong discouragement ng dahil po sa piste. Kaya sa hapon pong ito, bago po akong magpatuloy, gusto ko pong mag shout out po kay, kukunin ko po yung listahan. Shout out po kay Jory Boy Colyon, GR Galvez, Jun Dumalaon, Julius Loyogoy, and of course yung masugid ko pong taga subaybay, si Rene Mortalia, yung aking subscriber na si Mang Saldi TV. Shout out sa inyong lahat, maraming salamat. At sa hapon pong ito, tayo po ay magpapatuloy. Balikan ko po. Ayan po, sa ating pong pagpapatuloy, titingnan po natin yung aking manok na nagkaroon ng sipon at saka kuraysa sa ilang araw na aking pong paggagamot. Ayan po, titingnan po natin. Ayan po. So mga kaibigan, kung titingnan po natin yung kanyang mata, talagang meron pong bakas talaga na nagkasakit siya. Ayan po. Ayan. Tingnan natin yung ayan po. Ayan po, yung kanyang mata ay talagang grabe po yan. Ayan po. Ayan. Ano pa siguro siya yung bang masakit pa yung kanyang katawan kasi galing sa sakit. Umiiyak. Ayan po, ayan. Ayan po yung kanyang mata, tingnan po natin. Ayan po. So isang linggo ko po siya na ginamot. Nung applyan ko po siya ng ng tubig at saka asin na ini-sprayhan ko po siya. Ayan po yung aking sprayer po, ayan. Ini-sprayhan ko po. Yung aking pong pag-i-spray, ayan po, ganyan. Hindi ko na siya ipapakita na isprayan sa mata kasi kawawa naman, naka-live tayo sa video. Ayan. At saka ito po yung sangkap. Asin lamang po. Yung iba naglalagay pa ng kalamansi. Pero ako purely water at saka salt lang. Ayan po. At saka doon naman sa sa sipon, naglalagay po ako ng Sunrox. Pero yung Sunrox, ngayon hindi na ako naglalagay, naubos na po yung Sunrox na tinimpla ko dito po sa isang buti, isang litro to yung akin pong ginagawa, isang puno po dito at saka ilalagay ko po sa halimbawa isang puno dito na tubig, lalagyan ko ng puno ng isang takal dito na Sunrox. Ayan po. So yun lamang po yung aking paraan ng aking paggamot, kasi nakita ko po
yung sa pag-aalaga ng manok kapag dinapuan po ng piste yung ating mga manok, talaga naman nakaka-discourage. Kaya naisipan ko po na ibahagi po ako. Actually meron po akong mga video na nag-i-introduce po sa panggagamot sa sa mga manok, yung antibacterial flushing na dulot po ng Sunrox. Kaya lang yung aking manok po na ito pong aking binablog ngayon ay grabe to talaga, naging malala po yung kanyang yung kanyang mata. Talaga nagkaroon po siya ng ng mga bilog-bilog sa mata na parang nana. Kaya nagkaganon siya po. Pero isang napakagandang performance, dahil po siya ngayon ay magaling na po siya, no? Magaling na po siya, no? Malakas na po siya kumain. Ayan po. Malakas na po siya kumain ng pagkain. Yung BB Stag po yung aking yung aking binibigay sa kanya na pagkain. Tapos ngayon nagluluha-luha pa siya. So maglalagay pa ako ng flashing sa kanya para tuloy-tuloy na po yung kanyang pagaling. Ayan po. Ayan po. So ito po yung nakita ko pong magandang solusyon sa pagdapo po ng piste sa aking mga manok. Kasi matagal na po akong nagmamanukan. Nagumpisa po ako na mag-alaga ng manok ay 2016 pa. Nagsimula ako sa mga native. Yung aking pinipisa noon ay mga Chinese chicken. Pero ngayon po ito ng mga heritage, mga decal brown. Kasi maganda po yung production dito sa itlog at sisiw. Nagkakaroon po ako ng konting kita sa kanila. Kasi mahal na rin po ngayon yung yung patoka. So ginagawa ko, nag-alternative po ako ng mga ng mga katulad po ng asola, yung mga organic na patoka. Ayan po. Pero malalakas po sila mangitlog, lalong lalo na itong decal brown. Best seller po sa akin dito yung decal brown. Ayan po. So isang napakagandang hapon po ngayon na naibahagi ko po, kasi mostly po sa nagiging problema sa nag-aalaga ng manok yung pagdapo po ng piste. Yung pagdapo po ng piste, katulad po nung doon po sa Barangay Progress na binintahan ko po ng aking mga sisiw nung last year. Hindi po niya na-handle yung piste na dumapo. Lahat po namatay yung kanyang mga manok. Kaya ngayon po ibinabahagi ko po itong paraan ng paggagamot na walang gastos. Tubig lang at saka asin na ilalagay po sa spray. Kung wala naman po kayong spray, pwede naman sa sa bulak o kaya cotton ba, ano sa mata. Ayan. So ayan na po, medyo magaling na po yung aking manok na nagkaroon po ng coryza. Ayan po. So sa hapon pong ito, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, nang sa ganon ay magkaroon ka ng laging updated sa aking pong mga video na ibabahagi, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ayan po. Nang sa ganon ay lagi kang updated sa lahat ng video na aking pong ibabahagi. Ayan po, yung aking mga manok dito, meron po akong dark astrolorb. Ayan. At saka doon sa kabila, meron po akong siamo. Ayan po, meron po akong siamo dito. Ayan po. Nasaan na po yun? Ayun, yung aking siamo, no?
Yun. Ano siya eh, babae oh. Ayan. Ayan. Yung itim hindi po yan siyamo. So again, maraming salamat po sa lahat ng aking manunood. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang kagalakan po na makabahagi po ako sa inyo sa hapon pong ito. Okay, goodbye po and God bless po.